Nakalabas na ng ospital ang ilan sa mga sugatan sa pagsabog sa Davao Night Market noong Biyernes. Bagamat nagpapagaling na, sariwa pa rin daw sa alaala ng ilan sa mga ito ang mga eksena ng malagim na insidente. Ma-action live mula Davao City, si Jeff Caparas. Jeff. Yes, Rafi, ayon sa latest bulletin ng Southern Philippines Medical Center, sa 33 pasyente na naka-admit ngayon sa kanila na biktima ng pagsabog sa Rojas Night Market, nasa 18 pa ang nananatili sa ospital. 4 na araw nang nakahiga sa kani-kanilang kwarto sa Southern Philippines Medical Center ang mag-asawang masahista na sina Orlando at Jean Cafe. Kabilang sila sa mga biktima ng malagim na pagsabog sa Rojas Night Market noong Biyernes. Si Jean, nasa intensive care unit 2 ng ospital matapos siyang tamaan ng shrapnel sa likod. Habang si Orlando ay nasa ward 2 dahil sa sugat sa binti. Halos gabi-gabi raw napapanaginipan ni Jean ang bawat tagpo sa night market. Minsan nga raw, nagigising siyang umiiyak. Yung patay nakikita ko. Yung putok. Kaya siguro ulo ko masakit. Tapos inano ko na lang yun. Ang anak ko, inano ko na lang kasi nandun man si Papa. Nag-iyak ako, nangiyak kasi. Sabi ko, Lord, huwag mo nang ugunin kasi yung mga anak pa ako. Dumating ako sa operating room. Dasal ako. Pag-alala naman ni Orlando, ang isa sa mga kasamahan niyang masahista sa kabilang pwesto, ang posible raw na nagmasahe sa lalaking sospek at kasama nito. Yung nagamasa sa lalaki, yung pangalan Jeffrix. Pagkatapos na massage, aalis na sila dalawa. Yung mayroong bag. Pagsabi ng kasamahan ko nga, mayroong bag, mayroong bag sa yung upuan. Akala na nga bubalikan pang bag. Mga 30 minutes. 30 o 25 minutes. Kasi pag-alis, sabog. Rafi, nasa 14 out of 33 patients naman ang na-discharge na kahapon. Kanina din sa ospital ay nakita natin, Rafi, na dumadating yung ilang donasyon para sa mga biktima ng pagsabog mula sa mga private citizens. Kasalukuyan ding sumasailalim ang mga pasyente sa psychosocial therapy para matulungan ang mga ito na makarecover kaagad sa trauma buhat ng pagsabog. Rafi. Okay, Jeff, nangako ang lokal na pamahalaan ng Davao na tutulong sa mga biktima ng pasabog yung mga nasa ospital. So far, ano na mga tulong na iabot ng Davao LGU? Bukod dyan sa sinabi nating psychosocial therapy, Rafi, meron ding mga nakaabang sa kanila na trabaho dahil most of the victims nga, Rafi, kasi ay mga masahista at kasamaang palad, ang mga tinamaan sa kanila, yung kanilang mga braso, mga binte. Kaya naman na iniisipan nila ito kung anong mga trabaho ang nakalaan para sa kanila. Maging yung mga anak ng mga ito ay tutulungan din nila na makapagtapos sa pag-aaral. Rafi. Okay, isang tanong na lamang. Kanina, yung nakausap mo na nasa ospital na masahista ng pangalan Orlando, sabi niya sa kabilang kalye ba yun, o pwesto, yung kasama niyang si Jeffrix ang nagmasahe noong nag-iwan ng bomba. So ibig sabihin, namukaan niya yung nag-iwan ng bomba, na yung bag na naglalaman ng bomba. Nakausap na ba ng mga otoridad itong si Jeffrix at kumusta ang sitwasyon ni Jeffrix? Kasama ba siya sa mga nasugatan? Si Jeffrix, Rafi, sa kwento sa atin ni Orlando, ay matapos niyang masahihin itong ang di umano ay may dala nitong bag na naglalaman ng bomba, ay umuwi kaagad ito sa kanilang bahay. Hindi pa sa kasamaang palad niya ni Rafi ay wala pa tayo napapagtanungan nung kinaroroonan ngayon ni Jeffrix dahil hindi din alam ni Orlando yung address nito. Pero ang pagkakasabi niya, yung grupo na yon ni Jeffrix ay kung tatanungin mo itong mga ito, ay maaaring mamukaan nila o ma-describe nila itong nagdala nga nitong bomba, maging yung kasama niyang babae. And I assume, Rafi, baka nakuha na rin ito ng pahayag ng otoridad para nga doon sa binubuo na artist sketch na inaabangan din nating ilabas ngayong linggo. Rafi. Sige, abangan natin lahat yan, Jeff.
Maraming salamat, Jeff Caparas.